Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ikaw, Ministro, oh, gulat nga ako na abogado ka. Hindi ko naman alam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape? Tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Tuluyan na ngang kinarma si Congressman Jinky Luistro matapos mabunyag ang tinatagong baho nito dahil sa pagtatago sa asawa nitong may 2 kaso ng panggagahasa na dapat ay mabulok ito sa kulungan. Inamin mismo ni Luistro na itinago niya ang asawa na may warrant of arrest na noon dahil sa umano'y abogado siya. Malinaw na obstruction of justice ito at dapat lamang pati si Jinky Luistro ay makasuhan at makulong para magsama sila ng asawa niyang wanted sa batas. Kaliwat kanan nga ang batikos na natanggap ni Luistro dahil magaling itong manggipit ng ibang tao sa pagdinig ng Kongreso na tila ba ang linis-linis ng pagkatao. Yun naman pala ay may tinatagong masangsang na baho. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, kung sino pa yung taong mahilig magmalinis, yun pala ang totoong may baho. Nakakahiya ka, may itinago ka palang baho. Kala mong malinis, yun pala. Nako, makulong ka sana. Panginoon na ang bahala sa inyo. Parehas kayong nasa Senado. Ikaw, Luistro, isa ka palang Judas. Asawa mo may ginagawang kapalpakan. Ikaw mismo, sinabi mong itinago mo ang asawa mo. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Sa bagay, sa taba mong yan, kaya ng katawan mo ang kawalang hiyaan. Ginamit mo pa ang kapangyarihan para taguan ng batas. Paano na kaya yung mga mahihirap? Kulungin yung babaeng walang kwenta. Dapat itong si Luistro ang kasuhan ng obstruction of justice kasi tinago niya ang asawa niya na may warrant of arrest. Ito naman si Castro, convicted, at itong si Raul Manuel, recruiter ng NPA. Asa na ang batas natin dito sa Pilipinas? During the time na highly sensational yung issue ng EJK, what I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. O ngayon, ang tatakaw nila sa Merry Christmas, sa mga ayuda, sa mga ninakaw na pera ng Kongreso na pinamimigay dyan sa mga nagsumite ng impeachment complaint, nakalimutan nila, bawal pala ang mahigit 1 impeachment complaint na masimulan sa loob ng 1 taon. At ngayon na meron na silang numero, ngayon, sino dapat sisihin? Sila rin. Dahil masyado silang garapal at masyado silang ganit sa pera. Dahil ang bilis nila magbenta ng kanilang mga kaluluwa doon sa mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, hayan, nagkaroon tuloy ng pagbabawal, no, doon sa pang-apat na impeachment complaint. Ako'y nagsasalita dahil hindi naman ako involved sa impeachment sa ngayon. No? Wala akong papel dyan. So, pwede natin pag-usapan yan dahil tayo ay mga mamamayan. Pero ako tumataas ang balahibo ko sa mga miyembro ng mga prosecution team na nagsasabing walang mangyayari dyan sa sinampang kaso ni VP Sara. Bakit? Kayo ba ay mahistrado ng Korte Suprema at Tinatago ko ang asawa ko dahil attorney ako. Alright mga babayan, magandang araw sa inyo. So napanood nyo, preview ng video pa lang yan. Panoorin mo hanggang umpisa, hanggang sa dulo kasi napakalupit ng video na to na dapat mong malaman. Luistro! Nako, yung baho mo, nailabas na. Wala mo kang walang bahong tinatago. Asawa mo naman pala. Nako, nakakadiri naman pala yung kanyang kaso. Tapos talagang ikaw, attorney, sabi niya, tatago ko yung asawa ko. Ako nga, nagtatanggol ng may mga kaso. Asawa ko pa kaya ang hindi ko pagtatanggol. O, di ba? Kung makabanat ka, kaya Vice President, Tatang Digong, Team Duterte, kala mo namang dapat ikaw Attorney Luistro no, dapat makakasama ka ng iyong asawa. Sabi nga ni Attorney Roque, dapat kayong magkasama, no, sa kulungan. Dahil yung mga baho nyo na mga nalalaman ng taong bayan ay talaga naman dapat ay ikalat dahil yung mga ganyan na mga kaso ay hindi talagang pinapalagpas yan, Attorney Luistro. At dito sa video na to mga babayan, panoorin nyo huwag nyo i-skip. At sabihin mo naman sa komento sa video na to kung maganda na itong pinagawa kong tarpaulin kay Team Duterte, PDP laban mga babayan.
Yan, magpapagawa ako niyan, ha? Sarili kong pera ho yan. O, galing yan sa mga sweldo ko kay YouTube sa pagbablog ko, bagiging DDS. Magpapagawa pa ako ng flyers. At ay, pag ako ay nangangampanya, nangangampanya si Boy, ha? Oy, shoutout po pala sa mga kababayan natin dyan, ng mga sumusuporta kay Boy Sardinas. At ay nagsasabi sila, no, maraming salamat Boy Sardinas dahil nagkakampanya ka. Kahit ikaw lang, yun po talaga ang sabi nga natin, usapan natin, ay tayo ay magkaisa. Sa ating mga manok ng PDP laban, yan ng ating manok. Kaya kung ano may tutulong natin sa kanila, itulong natin kahit wala pong kapalit na piso. Yung panonood nyo lang, panonood nyo ng ads sa ating video, okay na yon na ayuda sa ginagawa nating kampanya sa Team Suka, PDP laban. Ayun, may Team Suka yan. Di ba? Lupet, no? At sa video na to, mga babayan, pag-uusapan din natin dito sa video na to, yung explanation ng impeachment ni Vice President. Napakalaki pala talaga ng pag-asa natin dito sa impeachment na sinampa kay Vice President Sara Duterte. Dahil may number 1, number 2, number 3 at number 4. At dito sa video na to, malalaman nyo na dapat talaga itong ibasura at napakalaki ng pag-asa natin dahil si Attorney Roque, isa rin yan sa mga nagsampa ng mga impeachment ng mga nakaraan. Kaya alam niya. Kaya wag ka besh, mga kumare dyan, marites to. Huwag mong kakalimutan tong i-like para mapanood ng mga kumare natin ng mga marites dyan na dapat nilang malaman ganitong mga balita na dapat ay nalalaman mo bago ka matutulog, di ba? At balik tayo doon sa kaso na naisampa dito sa asawa ni Attorney Luistro, ay talaga naman ay manggigigil ka pagka natapos mo tong video na to. At kung sino pa kasi ang nagtatanggol sa kamalian, siya pala ang mas malupit na may baho na tinatago. Lupit, no? Siyempre, sandali mga babayan, no? Bago natin tayo mag-proceed dun sa panonoorin natin video, may ipapanood ako sa inyo. Mga ilang minuto lang to. Itong si ate ay nabaliw. Alam niyo po yung pangako ni BBM sa 20 pesos na bigas. 'Di ba? Ay mayroon palang nag-trending na ganyan na video. Nakapost naman sa aking page. Ipapanood ko sa inyo bago tayo mag-proceed dun sa video yung panonoorin natin. So, itong si ate ay humarang sa daan, nagkaroon ng cause ng napakahabang traffic at nakapagsalita siya ng about sa BBM, tapos sa 20 kilos na bigas, sa presyo ng galunggong mababanggit dyan. I think maawa kayo o matatawa kayo sa video na to. Dahil yun nga, no, meron palang nagkaroon ng problema sa pag-iisip dahil dyan sa 20 pesos na bigas. So ito, panoorin nyo mga babayan. Ito, panoorin nyo muna to, then puproceed tayo doon sa video natin. Panoorin nyo, ipi-play ko muna, and then panoorin nyo. Ilang minuto lang naman to. Nasana ang pangako, 20 pesos na bigas ko. Itawin mo muna doon. Tatang na lang, Wala nga. saan pa aabot sa aming lalamunan? Boss, di makakaalis yan. BBM, sinong di mawiwili sa pangako mong murang. Kaya kung pasakayin na, di magkatagalan tayo. Tumabi ka muna dyan, maghanap. May dadaan dyan mamaya. Nakaka-traffic ka, oh. Ito yung traffic. Ang dami na hassle, oh. Ay naku, takot lang. Pag-ikaw na nun dyan. Ayan, baka pwede ka sumakay doon, oh. Nasana ang Laro mo. nagkakasama ang presyo. Ngayon'y nag-tripli-tripli na. Kami ay paano na. Dating galunggong na mura. Ngayon'y 350 na. Nasana ang pangako mo, 20 pesos na bigas ko. Itawin mo muna doon. Tatang na lang, Wala nga. saan pa aabot sa aming lalamunan? Boss, di makakaalis yan. BBM, sinong di mawiwili sa pangako mong murang-murang. Bahala ka dyan. Ayaw umalis. Kain nyo na lang. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo.
Yung mga tao niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Alright, napanood nyo na mga babayan. Lupit, no? Wala, kawawa naman ni ate. Hindi ko alam kung saan lugar po yan. Pero doon nakita nyo naman na nabanggit niya yung about sa 20 kilos na bigas sa mahal na mga isda at bilihin. I think, no, siguro baka doon siya nagkaroon ng problema sa pag-iisip dahil sa pangakong 20 kilos na bigas. My God. So, ganoon na lang mga babayan. Simulan na natin tong video na to. At kung hindi ka pa nakapag-like, mag-like ka na. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. And then, pinutin mo yung notification bell para always na nakapag nunonood ka, no? Para mapadalang ka ni YouTube ng pag nag-upload na tayo ng video. At tuloy-tuloy yung kampanya natin. Susunod na mga araw, magkakampanya tayo. Survey, mga ganyan. At tingnan natin kung gano'ng talaga kalakas ang team PDP laban Team Suka. Hanggang sa dulo to, tayo ay tutulong sa pagkampanya. Tulad ng mga sinasabi nyo dyan, yung mga team solid, tatang Team Duterte. Para naman ay tulong-tulong tayo. Kung ikaw nanonood ngayon, at wala ka naman, di ka naman nag-YouTube, hindi ka nagpe-Facebook, kahit mag-Facebook ka lang, na ikampanya mo lang, malaking tulong na yan para yung mga buhaya sa lipunan hindi na makabalik sa kanilang pwesto at hindi ma-impeach talagang tuluyan si Vice President Sara Duterte. Yun ang tulong natin. So okay, mga kababayan, play ko na yung video. Huwag ka mawawala. Mamaya ka na mag-comment pag napanood mo na itong video na to. Tuloy-tuloy natin to. Let's go. Play mo na yan, boy. Play the video. Let's go. Ikaw, Ministro, gulat nga ako na abogado ka. Hindi ko maalam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape? Tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Tuluyan na ngang kinarma si Congressman Jinky Luistro matapos mabunyag ang tinatagong baho nito dahil sa pagtatago sa asawa nitong may 2 kaso ng panggagahasa na dapat ay mabulok ito sa kulungan. Inamin mismo ni Luistro na itinago niya ang asawa na may warrant of arrest na noon dahil sa umano'y abogado siya. Malinaw na obstruction of justice ito at dapat lamang pati si Jinky Luistro ay makasuhan at makulong para magsama sila ng asawa niyang wanted sa batas. Kaliwat kanan nga ang batikos na natanggap ni Luistro dahil magaling itong manggipit ng ibang tao sa pagdinig ng Kongreso na tila ba ang linis-linis ng pagkatao. Yun naman pala ay may tinatagong masangsang na baho. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, kung sino pa yung taong mahilig magmalinis, yun pala ang totoong may baho. Nakakahiya ka, may itinago ka palang baho. Kala mong malinis, yun pala. Nako, makulong ka sana. Panginoon na ang bahala sa inyo. Parehas kayong nasa Senado. Ikaw, Luistro, isa ka palang Judas. Asawa mo may ginagawang kapalpakan. Ikaw mismo, sinabi mong itinago mo ang asawa mo. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Sa bagay, sa taba mong yan, kaya ng katawan mo ang kawalanghiyaan. Ginamit mo pa ang kapangyarihan para taguan ng batas. Paano na kaya yung mga mahihirap? Kulungin yung babaeng walang kwenta. Dapat itong si Luistro ang kasuhan ng obstruction of justice kasi tinago niya ang asawa niya na may warrant of arrest. Ito naman si Castro, convicted, at itong si Raul Manuel, recruiter ng NPA. Asa na ang batas natin dito sa Pilipinas? During the time na highly sensational yung issue ng EJK, what I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the petition for
demurrer to evidence yata yung final namin, petition to demurrer to evidence. It was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ng taga Mabini. Dahil sa height ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pala niya. We discovered another case. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level. No? Ito pong mga pangyayari ito sa asawa ko. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, ang sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagko-congressman mo. You just stay here in Mabini, tapusin mo ang termino mo, you run for your 3rd term as mayor. Yun ang sabi ko sa kanya. Alang, habang nagpapahinga kami dun sa Mabini, sa Pagalangit, dito sa aming tirahan sa Mabini, unti-unting nagdadatingan ng taga-2nd District. Leaders from Bawan, leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Lobo, and Tingloy. Until they articulated, kung hindi tatakbo si Mayor Beatrix bilang congressman, we need you, Mayora. You continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. At first, it was really a very heavy decision for me. Kasi ang priority ko talaga ay ang aking pamilya. My children, my husband, and since I got married, I learned to live within the shadow of my husband. Isa sa kaso na talagang pinatigil ng Korte Suprema ang impeachment ay yung impeachment dati ni Chief Justice Hilarion Davide. At ako po ang naghain ng demanda para nga mapigil ang Senado at saka ang Kamara doon sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Davide. Ano ba yung basihan namin nung kami nagsampa ng demanda para pigilin yung impeachment ni Chief Justice Davide? Ang sabi namin, pinagbabawal ang pagsisimula ng impeachment complaint, paghahain ng impeachment complaint na mahigit pa sa isa sa panahon ng 1 taon. Now, ano ba ho yung mga datos? No? Well, titignan ko lang po yung aking mga petsa no, para hindi ako magkamali. Pero kung hindi pa ako nagkakamali, yung impeachment complaint ay hinain ng June of that year. Tapos mga July, sinabi ng Committee on Justice, ito para sigurado tayo ha. Sandali lang po ha, para hindi ako nagkakamali sa petsa ha. Kasi ang importante po rin dito ay yung petsa kung kailan ba talaga na ihain yung demanda, no? So ito po. Okay. Ito. Yung sa Justice Davide na ihain ng complaint laban sa kanya June 2, 2003. On October 13, sabi ng Justice Committee matapos siya ma-refer sa Justice Committee kasi sabi ng Saligang Batas 10 araw matapos kinakailangan matapos matanggap ang isang impeachment complaint na merong isa at least kongresista nag-endorso, kinakailangan i-include yan sa order of business ng Kamara para ma-include dun sa first reading. At matapos siya mailagay sa order of business sa loob ng 3 araw, dapat siya ay matransmit sa Committee on Justice at trabaho naman ng Committee on Justice yung pagdedetermine ng sufficiency in form at saka in substance. So yung Justice Davide, June 2, 2003, hinain ng reklamo. Tapos on October 22, 2003, so June, July, August, September, October, 4 na buwan ang nakalipas, sabi ng Justice Committee, sufficient in form pero insufficient in substance at dinismiss. Pero 1 araw lang nakalipas, kinabukasan October 23, naghain na naman ng impeachment pero this time meron ng lagda ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Now, nakasaad kasi sa Saligang Batas, basta meron ng
impeachment complaint na naendurso ng at least 1/3 ng total na membership ng Kamara, yan na po ang magiging articles of impeachment at dapat ipadala na sa Senado para umupo sila bilang isang impeachment court. Diyan po kami pumasok at sinabi namin sa Korte Suprema, teka, hindi po pwede yan dahil ang impeachment ay dapat sumunod sa proseso sa saligang batas. Ang nakasaad nga sa saligang batas, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint sa isang taon laban sa impeachable officer. Bakit siya pinagbawal doon sa desisyon ng Korte Suprema? Roque versus ano po ito, House of Representatives. Unang-una, kasi nga yung unang complaint naihain June 2 at nai-refer sa Committee on Justice. At tapos yung pangalawang complaint October 23, so sa loob ng isang taon. Ngayon, ang ginawa ngayon dito sa Kamara de Representante, 3 complaints ang nauna nang isinampa. Naalala niyo ba yung complaint ng Dilawan, yung complaint ng Pulahan, tapos yung complaint pa rin ng isang Dilawan, no? So talagang lahat po sila nagsanib puwersa. Pero anong sinasabi ni House Secretary, Director General, ano ba tawag siya? Secretary General Velasco? Hindi raw talaga inaktuhan yung 3 impeachment complaint na yon dahil nag-aantay ng numero ang Kamara de Representante. Nakasaad po sa parehong saligang batas at saka sa rules ng House, pagkahain ng impeachment complaint, basta merong isang endorsement ng isang kongresista, dapat yan within 10 days ma-include sa order of business. Yan yung binabasa on first reading. Tapos, matapos siya ma-include sa order of business for the day, kailangan within 3 days ma-refer siya sa Committee on Justice. So, ang nagginawa nila, matapos ihain ang 3 impeachment complaint, lahat sa loob ng isang taon, ay nag-antay. At sa dami-daming interview talaga nitong Secretary General ng House na si Velasco, sinasabi nila, inaantay kasi nila yung mas maraming mga kongresista na mag-iendorso. Finally, lo and behold, nagkaroon sila ng numero, no, at merong ng 215 na lumagda. At dahil yan ay nalagdaan di umano ng 215, diniretso na sa Senado yung impeachment complaint dahil yung 7 basihan na nakasaad dun sa pinirmahan ng mga kongresista, yun na magiging articles of impeachment. Kasi dalawa yung proseso, no? Yung unang proseso, kung merong isang nag-endorso, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice ng House, no? Tapos magdedesisyon sila kung sufficient in form, sufficient in substance, tapos kung ano man ang desisyon ng committee, pagbubutuhan sa plenaryo kung go or no go. Pero merong express mode na kapag yan ay linagdaan nga ng 1/3, pwede nang idiretso sa Senado at yung impeachment complaint din mismo magiging articles of impeachment. Ang tanong, doon sa kaso na hinain namin para ipigil ang impeachment ni CJ Davide, ang sabi ng Korte Suprema, yung 1-year ban is upon initiation. Kailan ba nasisimulan ang impeachment? Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso na sinasabi ko, yung Roque versus House of Representatives at saka sa kaso ni Merceditas Gutierrez, initiated yan upon number 1, filing of complaint, and number 2, upon any action of the House of Representatives. Anong action ang inaantay? Siyempre, ang inaantay dyan, yung referral ng complaint sa Committee on Justice. At since na-file ang complaint at na-refer ang complaint sa Committee on Justice, yung 1-year period is reckoned from the date na na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Now, ang ginawa ngayon ni Tamby para hindi umandar yung 1-year period, ang ginawa niya, 3 ang pinahain niya sa kanyang mga alyadong mga Dilawan at mga Pulahan, at patapos niyang 3 yan ay ang ginawa niya ay hindi niya inaksyonan. Finiris niyang aksyon. Hanggang yung ang araw na yon na bigla na lang meron 250 na mga lumagda na mga congressmen. So ang tanong, meron bang multiple complaints na naihain? Yan ngayon ang pagdidesisyonan ng Korte Suprema. Mabuti na lang hindi ako abogado dito sa kasong to kasi kung abogado ako, hindi ko po pwedeng i-diskurso sa inyo ano yung tingin ko mangyayari, no? At yung legal merits. O nga pala, kaya hindi ko masyado tinatalakay yung mga kaso ng vloggers kasi law office ko yung abogado ng mga vloggers, no? So bawal pag-usapan yung merito ng kaso dahil yan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Kaya pinagbabawal yan para hindi ma-impluwensyahan yung ating mga mahistrado.
So pag umanhin na po, gusto ko man suportahan yung mga vloggers sa kanilang petisyon dahil opisina ko naghain, hindi ako po pwedeng mag-discuss. Bagamat siguro sa susunod na mga spokes hour natin, pwede naman ako mag-deliver na para akong nagtuturo uli sa UP ng lecture on freedom of expression without really discussing yung linalaman ng kaso ng mga vloggers. No? Pero dito, pwede tayo magsalita dahil di naman tayo partido. Lalong-lalo na veterano naman tayo ng impeachment. No? Tayo yung naghain para mapigil ang impeachment kay CJ Davide. Tayo po ay kasapi din doon sa impeachment ng Corona. Tayo po nagpa-impeach kay Andres Bautista as COMELEC chairman. No? At ngayon nga po, no, tayo nagbabantay dito sa impeachment ni BP Sara. Now, ang sinasabi ni BP Sara, abay nalabag yung prohibition laban sa marami pa sa isang impeachment complaint sa isang taon kasi nga meron ng 3 naunang naihain na impeachment complaint at effectively yung pang-apat, yung articles of incorporation articles of impeachment na dumiretso sa Senado ay pang-apat na. Sa akin, pareho yung pangyayari doon sa Davide at saka ngayon kay VP Sara. Bakit? Kasi nagkaroon una ng impeachment complaint na i-refer sa Committee on Justice, na dismiss, tapos matapos ma-dismiss, kinabukasan naghain uli ng express mode na impeachment na suportado ng 1/3. Ang pagkakaiba lang, doon sa Davide, nagkaroon talaga ng referral sa Committee on Justice. So alam natin kung kailan yung 1-year bar. Okay, 1-year ban. Pero dito, hindi na i-refer. Ang issue ngayon na tinatanong ni VP Sara sa hukuman, yung bang pag-freeze sa 3 naunang impeachment complaint, yan ba ay aksyon na ng Kamara de Representante para masabi natin na naaktuhan yan ng Kamara de Representante at dahil dito, yung pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit pa sa isang impeachment complaint sa isang taon na ihahain sa impeachable officers. Well, sa akin, no, agree ako sa petisyon ni VP Sara. Hindi dahil ako'y kampit sa kanya, kundi dahil yung reasoning na ginawa ng korte doon sa kaso na hinain namin kay Justice Davide dapat ma-apply din. Now, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Davide case, no, yung paghain at pag-refer sa committee, yan yung impeachment, yan yung initiation. Diyan nagsimula at titignan mo yung petsa kung kailan na-refer yung impeachment. Pero ang sabi ng hukuman doon, hindi mismo yung pag-refer sa Justice Committee ang proseso ng impeachment, ng proseso ng pagkukumpleto ng commencement of impeachment, kung hindi yung aksyon ng Kamara or conversely yung kawalan ng aksyon. Ang sinasabi ni VP Sara, base sa mga interviews ni Secretary General Velasco, talagang yung pag-freeze dun sa 3 ay dahil nga ayaw nila magsimula yung 1-year period na pinagbabawalan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. In fact, hindi ko nga maintindihan kung bakit hiniwa-hiwalay pa nila yung impeachment. Samantalang ginawa rin namin yan doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kung maalala nyo, no, 3 beses din na-impeach naghain ng impeachment complaint against GMA. At nung isang beses, yung kauna-unang beses, nakasama ko sila Senator Cheese at saka si Senator Alan at saka si Senator Congressman Zamora, nagkaroon kami ng amended complaint. Now, ang sabi ng committee noon ay yung amended complaint ay prohibited, no? Kasi na-dismiss yung una at ibig sabihin hindi na po pwedeng pansinin yung amended complaint. Doon sa kasong yon, ang ginawa ng korte ng ating Kamara de Representante, maski wala nang referral yung amended complaint, sinabi nila na barred na yung amended complaint kasi dapat isang complaint lang. Now, kung gagamitin natin yan as president sa House, ibig sabihin talaga, maski walang referral yung 3 impeachment complaint dahil meron nang naihain na 3 na commence ng impeachment. And therefore, yung pang-apat ay pinagbabawal na ng ating saligang batas. Now, wala kasing sapat na mga salita sa saligang batas na magsasabi talaga na ang pinagbabawal ay yung mga naihain at nai-refer. Walang ganun eh. Walang sinasabi na impeachment complaint is commenced when filed and when referred to for action by the House Speaker to the Committee on Justice. Walang ganun. Ang sabi lang ng Korte Suprema sa desisyon niya doon sa kaso kay Davide ay yung pagfa-file
at kung anuman ang ginawa ng House. Ang sinasabi ni BP Sara, dahil ang dahilan na hindi nila pag-akto dun sa 3 naunang impeachment complaint ay dahil inaantay nila yung pang-4 na meron ng sapat na lagda para dumiretso sa Senado, yung hindi pag-aksyon ay aksyon na ng Kamara de Representante. At malinaw naman yan sa mga ginawang interview ni Secretary General Velasco. So sang-ayon po ako doon. Dahil hindi naman sinasabi ng saligang batas sa ating sa saligang batas mismo at hindi sinabi sa kaso ng Roque versus sa House of Representatives na initiation is filing and referral to the Committee on Justice. Ang sinabi lang is whatever filing and any action undertaken by the House, yung desisyon na wag galawin ng 3 dahil nag-aantay ng pang-4, yun ang isang aksyon ng House na dahilan para ipagbawal na ang pang-4 na impeachment complaint. Now, kung babalikan natin yung rasyonal, yung bakit pinagbabawal ba ang multiple complaints laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon, kasi kung papayagan mo yan, every buwan-buwan, meron niyang impeachment complaint. Wala nang magagawa ang mga impeachable officers. So kinakailangan talaga 1 a year lang nang sa ganun naman, yung mga impeachable officers na pinakamatataas ang posisyon sa gobyerno ay magampan naman ang kanilang katungkulan. So since ganito talaga yung dahilan doon sa multiple filing, laban sa multiple filing of impeachment complaints sa loob ng isang taon, ano sa tingin nyo ang tamang interpretasyon? Mas tama ba yung ang walang ginawa ang Kamara de Representante ay walang na-initiate na complaint? Pwede ba yun? Guni-guni lang ba yung 3 na ay isampa sa Kamara de Representante? Sa katunayan, may tatak yun. So talagang meron naghain talaga ng complaint. Meron talaga nag-endurso kasi hindi naman po pwede mag-file ka ng impeachment complaint na walang endurso ng isa man lang kongresista. No? So lahat talaga yon ay duly filed. So pwede po bang burahin yung paghihahain ng 3 impeachment complaint dahil lamang hindi siya na-refer sa House Committee on Justice? So sa tingin ko, hindi. Kasi matter of fact yun eh. Meron talagang naunang 3 impeachment complaint. Lahat naman yan, sumusunod kitambi, ba't hindi nyo sinabi sa kanila, wag muna kayong maghain. Masyado kayong eager beaver, masyado kayong publicity hungry. Antayin nyo muna ang panahon na meron na tayong sapat na numero bago tayo maghain. Pwede naman yun eh. Dahil lahat naman sa dami naman ng mga perang sinalpak sa kanilang mga bunganga, susunod naman yan sa order ng exchequer. Hindi nila ginawa yun. Pinayaan nila yung kanilang mga ogre. Alam mo namang, sige, siguro, kada ang mga dilawan, nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ang mga pulahan nagsampa, wow, Merry Christmas, ang daming pera. Ganon din yung second batch naman ng mga dilawan, wow, ganon din, Merry Christmas, ang daming pera. O ngayon, ang tatakaw nila sa Merry Christmas, sa mga ayuda, sa mga ninakaw na pera ng Kongreso na pinamimigay dyan sa mga nagsumite ng impeachment complaint, nakalimutan nila, bawal pala ang mahigit 1 impeachment complaint na masimulan sa loob ng 1 taon. At ngayon na meron na silang numero, ngayon, sino dapat sisihin? Sila rin. Dahil masyado silang garapal at masyado silang ganid sa pera. Dahil ang bilis nila magbenta ng kanilang mga kaluluwa doon sa mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, hayan, nagkaroon tuloy ng pagbabawal doon sa pang-4 na impeachment complaint. Ako'y nagsasalita dahil hindi naman ako involved sa impeachment sa ngayon. No? Wala akong papel dyan. So, pwede natin pag-usapan yan dahil tayo mga mamamayan. Pero ako tumataas ang balahibo ko sa mga miyembro ng mga prosecution team na nagsasabing walang mangyayari dyan sa sinampang kaso ni BP Sara. Bakit? Kayo ba ay mahistrado ng Korte Suprema at kayo'y nakapagsasabi na walang mangyayari dyan? Ikaw, Luistro, gulat nga ako na abogado ka, hindi ko naman alam na abogado ka talaga dahil bakit mo itatago yung asawa mo na wanted sa rape, no? Kung abogado ka, alam mo hindi dapat gawin yun, no? Bakit mo sasabihin na ibabasura yan at tamang proseso na ginawa ng House? Hindi mo na ba rin-respeto ang Korte Suprema? Hindi mo na ba rin-respeto yung litis pendentes rule na hindi dapat nagkokomento yung mga partido sa kasong yan? At partido ka dahil House prosecution ka eh. That is, kung matatalo mo si Rani Abu, sa tingin ko hindi. Tingin ko bokya ka. Dahil yung last time namang nanalo ka, ang kalaban kasi ang kalaban mo, anak lang ni Rani. Si Rani, 3-termers yan at daing COS din ni Dodo Mandanas na 9 years din. So alam ng tao talaga yung paglilingkod ni Abu
ni Congressman Abu dyan sa distrito mo. So goodbye ka na, asa ka pang maging prosecutor. Taga mo sa bato yan. Hindi ka maging prosecutor dahil wala ka na sa Kamara pagdating ng 20th Congress. Dami nila nagsasalita. Para silang mga Supreme Court Justices, inappointan nila kanilang mga sarili. Huwag naman ganyan. Respetuhin natin ang Korte Suprema. Ako, pwede ko mag-discuss kasi hindi ako partido dyan. Kung ako'y prosecutor o ako'y counsel ni VP Sara, ay hindi ako pwedeng magsalita diyan dahil baka maimpluwensyahan nga hindi lang ang Korte Suprema kundi ang impeachment court itself. Pero in fairness, talaga namang itong kasong hinain ni VP Sara kahit ano maging desisyon ng Korte Suprema ay mas lalo pang magbibigay linaw ngayon doon sa proseso ng impeachment. Kasi ang tanong nga dito, yung hindi pag-akto sa mga naunang impeachment complaints, itong hindi pag-akto ba ay yung akto na sinasabi ng Korte Suprema sa kaso namin ng Roque versus House of Representatives na nagsasabi na kumukumpleto doon sa commencement ng impeachment complaint. Yung paghahain at yung desisyon na wag i-endorso muna, wag padala muna sa Justice Committee dahil inaantay yung pang-apat na meron ng sapat na lagda ng mga kongresista, yan ba? Yang bang ganyang sitwasyon na merong dahilan kung bakit hindi rin-refer sa Committee on Justice para wag pumatak yung 1-year ban, yan ba ay sapat na aksyon na para sa Kamara para masabing bawal na yung pang-apat? Well, wala naman akong crystal ball. Pero ang sinasabi ko nga, kung ang susundin natin ay yung dahilan, yung rasyonal ng batas, syempre, sakop yan. Dahil nga naman, ang dahilan na pinagbabawal ang napakadaming impeachment sa loob ng isang taon, wala nang magagawa ang mga pinakamatataas na impeachable officers kung papayagan natin yung ganyang patakaran. Well, sana po tayo ay nakadagdag kaalaman sa inyong lahat. Alam ko, ang usaping impeachment ay usaping legal. Pero dahil ang tatanggalin nila ay merong mandato ng 32 million, ay abay dapat lahat ng Pilipino ang maging malinaw sa kanilang isipan kung tama nga ba yung proseso na sinusunod ng Kamara de Representante. At tanging Korte Suprema naman ang makapagbibigay linaw. Meron lang tayong opinion subject to the opinion of the Supreme Court. Oo, alright. Tumabot ka sa video na to. Napanood mo yung full video. Ang lupit, no? So, grabe, no? So, ang gawin mo dyan, mare, kumpare, i-share mo sa mga kaibigan mo yan para mapanood nila itong video na to. Tulong mo sa channel natin. Isabihin nyo, subscribe si Boy Sardinas. Isang DDS yan, solid DDS yan. Kaisa tayo ng Banateros Brothers. Lalong-lalo kay Tol J. Guevara. Soon sana makarating din tayo, maisama tayo ni Tol J sa Davao. Makita ko si Tatang Digong at si Vice President at saka syempre yung buong PDP laban at yung mga taga Davao natin dyan. So shoutout sa mga subscribers natin na bago at mga luma at sa mga likers natin dyan at mga sharers natin dyan. Thank you. See you on my next vlog. Bye-bye. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban
Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.